Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko lamang itanong sa inyong lahat, saan na po napunta ang dignidad ng ating Senado? Medyo nakakairita, nakakasuka na sabi ng mga netizens at mga followers ko dahil minsan pikang-pika na sila dahil ang ating mga ilang miyembro ng Senado at Kongreso ay madalas pumupunta sa TikTok, sa Facebook upang doon magsalita, makipagbangayan sa kanilang mga fellow lawmakers. Ngayong araw pag-uusapan po natin ng isang napakatindi at nakakahawang sakit na kasalukuyang sumisira po sa ating legislative branch. Ito po yung tinatawag nating clout chasing over constitutional duty. Alam niyo po, nung elementary ako at high school ako, naririnig ko sa usapan ng mga matatanda na ang Senado, ang Kongreso, kapag pumunta ka dyan talagang may matututunan ka. Walang bangayan, puro usapang pang matatalino. Dati kilala ang Senado bilang Chamber of Elder Statesmen. Pero ngayon nakakalungkot. Kung titingnan po ninyo ang mga nagaganap na public spots, gaya ng hirit ni Senator Alan Peter Cayetano sa publiko na mag-focus sa facts, imbis na sa mga patutsada ni Senator Pampilo Lacson daw. Mukha na silang high school group chat na na-leak sa Twitter kaysa sa isang marangal na House of Laws. Imbis na magbakbakan sa matatalinong debate sa loob ng Majestic Senate Hall, labala ang ating mga pinuno sa pagpapalitan ng mga subtweets, hashtags, at Facebook Live rants. Ito siguro naman alam nyo na kung sino ang aking tutukuyin ng mga senador na madalas nasa Facebook Live, no? At doon tumitira kapag siya ay binabanatan sa plenaryo ng kanyang mga kasamahan. Imbis na debatihin niya doon sa floor, pupunta sa live stream ng Facebook o kaya ng TikTok. At doon makikipag-argumento, hinahabol yung views, no? Dahil kasi kung sa Senado nga naman, wala masyadong nanonood, di ba? Seryoso, mga amigos, mga amigas, hindi lang ito nakakadismaya. Para sa ating mga taxpayers, ito po ay lubhang, sabi nga ng iba, nakakadiri na daw eh. At medyo nakakapikon dahil taxpayers tayo, binabayaran natin yung mga yan para magtrabaho ng marangal at ng may dignidad. Pero nakikita natin, pero iba na itsura, no, ng ibang mambabatas natin. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagiging classy? Diba, senator ka, dapat classy ka magsalita, kumilos, diba, manamit, diba? Ngayon, bago po ninyo isipin na nagre-reklamo lang ako, tingnan muna natin ang batas. Yes, believe it or not, may mga totoong batas na nakasulat para sabihan ang mga politiko na huwag umasal na parang mga online trolls. Huwag umasal na parang mga high school, mga bata, na kapag nababaran ng kapwa niya mga mambabatas, pupunta sa Facebook live stream, pupunta sa TikTok. Parang nakakasuka. Yun nga sinasabi sa akin ng ating mga followers at mga netizens. Ngayon, pag-usapan po natin itong Republic Act 6713. Although napag-usapan na natin ito pa ulit-ulit, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muli po nating silipin, no, yung Section 4, Paragraph A ng Republic Act 6713 na nag-uutos o nag-aatas ng professionalism sa lahat ng public officials, no? Dito sinasabi po ng batas, ang lahat po ng public officials and employees ay kailangang mag-perform at mag-discharge ng kanilang duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Pero mukhang hindi po ito yung nakikita. Hindi po ito yung ating naririnig. Hindi po ito ang nararanasan dyan sa ating bulwagan, no, ng Senado. Ito po tanong ko sa inyo.
Yung pag-call out ba sa kasamahan mo gamit ang isang 280 character tweets na may kasama pang 3 laughing crying emojis ay may ituturing na highest degree of excellence and intelligence? I don't think so. Parang hindi, di ba? At saka yung section 4 po, paragraph C ng nasabing batas ay humingi po ng justice and sincerity. Dapat laging may tapat, no? Dapat laging tapat ang mga opisyal sa interes ng publiko. Dapat laging nagpi-prevail yung public interest, di ba? Yung pag-aaway online para lang proteksyonan ang kanilang mga personal political brand habang inaamag ang mga mahalagang bills ay isang direktang paglabag sa espiritu ng batas na ito. Republic Act 6713. Parang wala nang umiinti sa kasalukuyan dito sa batas na to. Parang sa kanila, maintindihin yan. Di ba? Tayo naman na nasusunod. May committee nga tayo sa ethics. May ethics committee tayo. Tsokara naman natin yung chairman at mga members dyan sa Senate. Parang ganun na lumalabas. Hindi na naman natin sinasabi nila yan. Pero parang ganun ang epekto at impact nitong mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Di ba? Kapag nasa loob ka ng plenaryo, bound ang mga senador na tinatawag bound ang mga senador ng tinatawag na rules of the Senate. May mga rules of procedure sila diyan, merong rules of the Senate na tinatawag na bawal yung unparliamentary language at bastos na ugali. Napapansin niyo ba 'yon? Parang si Attorney Claire Castro nga pinapanood ko kagabi. Sabi niya doon sa isang senador, para daw napapansin niya may something na yung isang miyembro ng Senado. Hindi ko nga papanggitin yung pangalan. Panoorin niyo na lang yung vlog ni Attorney Claire. Kapag iniinsulto na ng isang senador ang kasamahan niya on the floor, pupukpukin ng gabel. Buburahin ng sinabi sa official records at pwede silang ma-censure o maparusahan. Di ba? Madalas yan, ganyan ang ginagawa. Kung mapapansin niyo sa Senado, pag nagkakainita, nagbabato na maangang na salita, nagre-request yung isang senador sa kabilang panig na, teka muna, wag natin ilagay sa public records yan. Wala pong jurisdiction ng rules of the Senate sa TikTok, maging sa Facebook, no? Kaya imbis na harapin ang katotohanan at ang gavel sa loob ng chamber, ang nangyayari tuloy ngayon, tumatakbo sila sa social media. Doon kasi hawak nila yung naratibo. Pwede nilang i-off ang comments, di ba? Alam niyan, di ba? Pag nagpo-post ka, pwede mong i-off yung comments o kaya friends mo lang pwede magkomentaryo sa Facebook mo. At dito naiiwasan nila ang agarang fact-checking ng mga kasamahan nila. Ito yung political equivalent ng uuwi na lang sa nanay kasi natatalo na sa laro. Di ba? So, pag napipikon, teka, uwian na. Punta sa Facebook, punta sa TikTok, magla-live, no, sa social media. At doon putak ng putak. No, doon dakdak ng dakdak. At doon kung ano-ano ang pinagsasasabi. Ngayon, tingnan po natin yung landmark case, no, na Pineda versus Atri. Alam niyo po, napakaluma na itong desisyon na ito ng Korte Suprema na kanila pong inilabas noong 1911 pa to. No? Pero paulit-ulit na binabalikan sa mga desisyon ng Supreme Court sa nagdaang mga dekada. Gaya ng Trovella versus Robles. Ito yung pinakabago kasi 2018 decision to na halos inangkat ang kahulugan doon sa Pineda case. No? At sabi dito, nagpaalala po ang ating Korte Suprema. Inulit-ulit to sa mga kasing halintulad na desisyon simula doon sa Pineda. Okay? Ang sabi ng Korte Suprema, public office is a public trust. The behavior of a public officer must at all times be characterized by what? Propriety and decorum. Above all, must be beyond suspicion. Ngayon,
Kapag ang mga senador ay pumapatol sa petty online warfare, hindi lang po nila sinisira ang sarili nilang pangalan. Inihila na rin nila sa putik ang buong institusyon. Nilabag nila ang constitutional doctrine na ang public office ay nangangailangan ng public dignity. Nakakalungkot, di ba? Na masaksihan natin yung mga ganitong pangyayari ngayon sa ating kongreso. Mapataas sa itaas na kongreso o sa mababang kapulungan. Halos pareho na, pero ngayon bumabawi ang mababang kapulungan nga dahil gumaganda ang performance. Pero ito namang mataas na kapulungan o senado natin medyo bumababa ang public trust sa kasalukuyan dahil kung ano-ano na naririnig natin mga pananalita sa kanila yung hindi naman lahat yung mga ilang miyembro parang patuloy ang pagbaksak ng kanilang integridad. Ngayon, let's be honest here. Bakit po nila ginagawa to? Bakit kaya ginagawa ng ilang mga senador ito? Imbis na doon sa plenaryo makipagdebate, although nagkikipagdebate, pero pag hindi na kayang salagin pupunta sa Facebook, pupunta sa TikTok. Ang isa pong seryoso, matalino, at 3 oras na debate tungkol sa economic policy o kaya sa agricultural tariffs ay actually nakakakuha lang yan ng mga 15 views o 20 views sa YouTube kapag yan ay i-discuss nila sa social media. Baka mamaya sa 15 or 20 views, 10 doon ay mga inaantok na political science students o kaya baka mamaya yung driver niya, bodyguard niya na pero ang isang maanghang at puno ng insultong 30-second clip ng 2 politikong nag-aaway, abay, asahan nyo po, viral yan. Viral agad yan. May daang-daang views yan. Daang-daang libong views kagad yan. O kaya minsan, umaabot ng milyong-milyong views yan. Ito po yung tinatawag nating performance politics. Ang Senado ay nag-shift na mula sa pagiging institusyon na gumagawa ng batas tungo sa pagiging entablado na nag-create ng content. Ang nangyayari dito, ginagawa na nilang showbiz ang pamamahala para lang maaliw ang kanilang mga fandoms o yung political base nila. Para masiguro ang mga boto siyempre, sa 2028 elections. Pero, ganito yan, kapag ang Senado po ay naging stage na para sa mga content creators, naging stage na siya para sa mga content creators, ang mamamayan ang nagiging biktima. Habang busy sila sa pagbibilang ng kanilang mga likes, ng mga comments, yung mga retweets nila, o kaya pag-share ng mga FB live stream, tumataas ang inflation. Palubha ng palubha ang trapiko at ang transportasyon ay naiiwan na yung progreso, Tapos yung mga critical na polisiya ng bansa na dapat sana ay naaasikaso through legislative action, napapabayaan Ang nagiging resulta, parang nagiging circus tayo, At parang nagiging kengkoy na, nagiging clowns tuloy ang ating mga public officials. At tayo pong taong bayan, mga taxpayers, ang nagbabayad para sa ticket na yan. Ang hirap, di ba? So, bakit ba nagkakaganito ang ating legislative branch of our government? Ano ba nangyari? Nung bata pa ako, nababasa ko sa mga libro, sa mga newspapers, yung mga panahon ni Jovito Salonga, Jokno, diba? Nene Pimentel, ang gagaling Ngayon, paano natin naayusin ngayon to bago tuluyang maging isang malaking internet reality show ang Senado natin? Diba? So, dapat siguro ibalik natin ang away sa floor, sa plenaryo. Diyan magdebate, magtagisan.
ng talino at galing ang mga mambabatas. Hindi yung pumupunta sa TikTok, pumupunta sa Facebook Live. Alam niyo po, ngayon gawa tayo. Dear Honorable Senators, sabihin natin to sa kanila, kung may issue po kayo sa statement or pulasiya ng kasamahan ninyo, gamitin po ninyo ang inyong privilege speech. I-debunk ninyo ang kanilang mga claims gamit ang data, yung mga committee hearings, at maayos na debate sa loob ng Senate Chamber. Para saan pa yung podium ninyo? Patunayan ninyo ang punto ninyo sa pamamagitan ng isang lehitimong batas. Hindi ng hashtags na inilalagay nyo dyan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook. Ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa dami ng mga followers na nagpapalakpakan sa inyong mga live stream sa social media. Sinusukat po yan sa dami ng buhay na nabago ng inyong mga naipasang batas. Yung mga magagandang batas, hindi yan nakukuha sa dami ng followers ninyo sa social media. Huwag kayong Facebook ng Facebook Live. Huwag kayong TikTok ng TikTok. Mapapaganda ba niyan ang kabuhayan ng ating mga kababayan kung dyan ninyo inilalabas ang sama ng loob ninyo sa mga senador na pumupuna sa inyong mga gawain? Dahil napuna ang inyong mga flood control, napuna ang inyong mga insertion sa budget sa 2025, napuna yung mga kaldero ninyong mamahalin, pupunta kayo sa live, Facebook Live, at doon kayo magpupuputak. Abay, hindi tama. Sagutin ang mga akusasyon. Sagutin ang mga claims ng mga senador na sa inyo ay nagdududa. Huwag sa Facebook, no? Huwag sa TikTok. Tumayo sa podium, makipagdebate, at ilabas ang mga dokumento at ebidensya ninyo na magpapatunay na kayo ay nananatiling mataas ang integridad at pinananatili ang dignidad na kinakailangang makita ng taong bayan sa Senado. Nandito na lamang po, ito pong inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Basalo na komplikado, mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala,